ko halos ta pagtutuo na rin. Hindi mga palitipon ni Ison na taliwan na halos magtutuo ta na. Kasi sa itong Ison, magpili lang ta, no? Labuhi pa ta sa kahoy sa kinabuhi, sa kahoy sa mayok pa, pag-ila sa mayok pa. Akong i-share ninyo mga Ison, natong Ison, sayot man ta sa iya pag-alagad, kauban nato siya sa taas na panahon. Alang kita sa pagtungkol dito sa lawan. Nalapin na sa itong MR, sa day 2, sa week 2, di ko nili, building of the bride. That's the question. On our side, we are already saved. Pero, ang pangutana, at magputol akong kining versikulo ba kay pangasaunod mo sa Ginoo. But before we become bride, magsugod kita ulo. Pero sa magsugod, ang atong binibitang love story sa atong Diyos. Kung basa ta sa ikalawang Korinto, in the 2 Corinthians chapter 11, chapter 10, 11. Gino din. For I am jealous, si Pablo Ingon. For I am jealous over you with the jealousy of God, for I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Ang sugo lang atong love story, kaya nga naman, ibuya na ta na tumatras. Ninomnom ko gasol dito ito isang adlaw na ako'y kining client ng Muslim ba. Asa may mong suon at tuwa sa hulog. Hindi na tumubalik ini, kaya nasuko ito siya, nagibuya siya, naminyo siya, naglagod siya, nagibuya siya. Dito, manang hindi na siya mubalik rin. Isa bata pa siya, ibuya na siya, na maminyo at utawanan. Wa siya ganahin. So kita mga isuon, ibuya ta. Meaning, at the very beginning of at the time that we believe in the Lord, that's the time that we are betrothed to Christ. And then, makita natin mga isuon ba, from the time of our betrothal up to the coming of our Lord is a long period of time. Taas kayo ka panahon. Usato pa, sunod sa panahon, sukod sa atong pagkapagtutuo, ibuya ka sa Diyos, ang atong buhaton nga nung nagbalik-balik ang tigong, nga nung sikat pahimulos, eh nga naman, we want to be that true. You cannot contract marriage unless you are in the legal age. Nakasasaktong edad. Dili ka mahimong pangasaulon if you will not reach maturity. On one hand, we are happy, we are in the church, we are the body of Christ. At the body of Christ, ingon dito sa Episo Kapitulo 5, kita pangasaulon ni Kristo. Pero ang problema karon, the long period of time up to the coming of our Lord, mo nang atong preparation. Taas. Matag magtutuo, we have our own story. We have our own love story with the Lord. Dili na mapulihan. Ining namatay, nasayod ko siya love story sa Ginoo. Dili mo siya mapulihan. Kaya ito yung nabuhi na ginis magtuo.
Kinisya na bulat lang. Meaning every day is a love story to the Lord. Sometimes we judge, but you don't know. Na matag adlaw sa atong kinabuhi, adunay love story. There will be a beautification happen. From the time of our betrothal up to the coming of our Lord, this is our preparation time. Kaya asa nagsugod ang preparation. Kung masama niyo may versikulo nga may isun, si Pablo, nabi kayo, ingon siya dito, for I am jealous over you. Nangabubuhok ko ba ninyo? Alam ninyo, with the jealousy of God, hindi niya tayo pinto. Nangabubuhok ko ninyo sa kapangabuhok ko sa Diyos. For I betrothed you to one husband, Christ, to present you. Ang ihagwan, i-present na ita. To present you as pure virgin to Christ. Nakaroon, gikan sa atong pagkatao pag-usap, hangtod sa pagpalig sa Diyos, this is the time of our preparation. Pangutahan na ito. Nagpagwapa ka ito. According to Ephesians 5, chapter 3, Ephesians 5, gino din. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself up for her. Isa, panahigupain yung asawa. Si Kristus ha, nahigong pa sa iglesia. Meaning, ang iglesia pagkasamunod. Pagkasamunod pa. And then, ang preparation nato na sa versikulo 26, that He might sanctify her. Di kita pulog man ba? Atong daan pagkatao. Atong edad karon di ano ko sa isinta. Pero tikuwang na ko 6,000 years old ako. Sabang edad ni Adan, nangulong na. There are a lot of spots and wrinkles. Our preparation is what? He might present the church and He might sanctify herself. O saan na to nga masanctify ka? Cleansing her by the Lord. Cleansing her by the washing of the water in the Word. This is the only way to beautify ourselves. Ang tubig na nasa pulo. Amen. Ano ba yung bata sa pulo sa Diyos? The beautification starts in our spirit through the Word. Dili ta ma-present sa Diyos if without the Word of God. Kasi kayo dili. Washing of the water that He might present the church to Himself, glorious, not having spot or wrinkles or any such thing. Kung ipagin, kita naman magtotoo, magpagwapa ta sa pulo. Hindi sa tabi-tabi, hindi sa mga marites, only the Word. Pini-challenge na ito ni. At ang isunod po naman, na po siya love story. How about us? Nabisi kayo ka. We neglect the Word. Because only the Word can sanctify us. Kasi yan yung nini, sanctify her. Sanctify her. Cleansing her by the washing of the water. Bakit may doon? Preparation eh.
Why? Why we need the word? Kaya ang yawa po sinig hong to corrupt our mind. Balik ko sa 2 Corinthians. Kasi kayo ni Pablo din eh. Nahaglok siya. Isa. But I fear. Isa nga, pasaw sa verse 2. Pero, for I am jealous over you with the jealousy of God, for I betroth you to one husband to present you pure virgin to Christ. But the time of our betrothal to the coming of our Lord, taas kayo ng panahon. This is our preparation time. Dawat ka masayod, basig mamatay mo ka. Katong napulo ka 10 virgins, 5 ang buwang-buwang, 5 ang maalamon, moto ang mga namatay na kiswanon. Si Padring may apil ni. Apil siya sa 10 virgins. Pero ang problema, how to beautify ourselves? Ang 5 kabuwang-buwang, aduna sila'y suga, lamparahan. Di ba? 5 ka ng lamparahan na naman na siya pagilo, na siya nangihang giling suga, kay uwin ito. Lama. Kaya ba? Tanang napulog ka mga ulay. Aduna sila'y lamparahan, mata ko sa nila. They have land. Adunay sila lana doon, nagsiga. Pero, nakapitok na. Kaya nga naman, wala sila laing resilbang lana sa ilang sugaran. We need another. Kaya nga taglaing oil. Katong 5 kabuwang-buwang, isang tuon na sila lana, pero wala sila reserve oil in their vessel. They forgot. Pusta. Nakalimot sila mag-resilban eh. Sumala sa Proverbio 20:27. Our spirit is the lamp of the world. Sa dihang nituo ka, according to Romans 8:16, the Spirit of God witnesses with our spirit that we are children of God, meaning our spirit na may lana. Sa Espiritu ba? Ang mga buwang-buwang, the only believers, they believe in the Lord, but there's no transformation. There's no oil in their vessel. They have oil in their spirit, which is the lamp, but there's no reserve oil. Muna ang beautification. Ako nagpasawa na. Nagkalawa mo ko din. Kasi ingon din. Ingon si Pablo. I am jealous over you with the jealousy of God, for I betroth you to one husband to present you pure virgin to Christ. But, ingon siya, but I fear, nahanap ko, lest somehow, as the serpent deceived Eve, ang yawa niya ay nagkintal ni iba. Asaman, by his craftiness. Ang pulong sa Diyos, usan di ba yun nato, kapag ang yawa usap, tapos ang pulong. Kasi yung ito din. Serpent deceived Eve by his craftiness, your thoughts would be corrupted from the simplicity and purity toward Christ. Ang gira mga igsuon sa atong beautification, pagsugod sa imong hunang-huna. Ayaw ka lang itong patay. Hindi ka ba? Ang start sa atong beautification is in our mind. Good. Magtotoo naman ta.
na namatay Espiritu sa Espiritu. Pero dili nakasunod ang Espiritu sa Diyos sa imong huna-huna kaya naman naapoy yawa. Grabe. Basahin niyo mo sa 2 Corinthians chapter 4. Ingon din. Bisan sa pagsangyaw sa mayong balita. Diba? Pagsangyaw mo ta. Kaya atong gira man hindi man ulo ng dugo. When we preach the gospel to the unbeliever. Pero asa man atong tumong nga pasabton sila. O sige yun din. We have renounced the hidden things of shame. Ini si Pablo. Not walking yun din. And even if our verse 3, 2 Corinthians chapter 4 verse 3, yun din. And even if our gospel is spared, sa diyan nagsangyaw sila, ang ilang gospel kitagtapan. Di ba? Pagsangyaw ni mo na alay, dahil di mo tuog, magtagtag ka yun. It's veiled. Yun siya din. It is veiled to those who are perishing. Katong dili gusto mabuhi, katong gusto mamatay, pinagsangyaw ni mo, di mo tuog. Napag-abot sa 4, in whom the God of this age has blinded their thoughts. Good. Ang yawa, asa nagsugot? Your thoughts. Si Pablo, dibuya ka siya, nahandlog siya. Kaya bisit ang yawa, to his craftiness, si hung-hung mo. Sa dili maumutan, your thoughts will be corrupted. Sugod sa itong una-una. Imbis ang beautification. Hoy, kaya po nagsugod po nagkawa. Pagsangyaw ka rin mo, taptapan magaling sa God of this age ang imong thoughts na di ka butuo sa Diyos. Kaya karoon, kaya pagputuo na ka, ilipasan mo sa Biblia eh. Katulgo na po ka. Kung imong una-una, taptapan na po. Dati nagbagong ninyo, ako na naman. Dahil mga anak ko ba, Lord? Pampers, Lord. Gatas, Lord. Magkasakit. Islas, hospital. Ako, tinuod eh. Diyan magsugod. Our beautification. Grabe kaya ini. Gira ni. It is a warfare. Because our beautification start in our mind. Hindi ka may putang. Inikirahan ko dis mabalik sa Ginoo. Ang lima ka maalamon, they have oil in their lamp, they have spirit in their spirit, they have the spirit of God in their spirit. Pero kinahanglan mo sulok mo din nadaha sa imong una-una. Basahan na to ha. Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8, versículo 10. Ini mo yung lampara, no? Ino din eh. If Christ is in you, sige niya. Kung si Kristo na ninyo, bisan to imong lawas, though the body is dead because of sin, bisan patay ni tungkol sa sala, ina nang lawasan eh. Pasirpo na huwag tulugay. Papasahan Biblia, tulong ditso. Lawas pa rin sa patay, lawas pa rin sa sala. Pero ginoon din, though the body is dead because of sin, the spirit is life. Ang atong espiritu kinabuhi. Life because of? Meron, klaro ba? Do you have life in your spirit? Yes. Hindi lang nakulong nga rin. Kaya ang lima ka mo ang buwang-buwang na ang espiritu sa ilang espiritu at ang kinabuhi sa ilang espiritu, they have life in their human spirit, but they neglect to have life in their soul. Si Pablo nahatlog siya. Dibuya ka, kung nahatlog siya na your thought will be corrupted by the craftiness of the devil.
ang trabaho ka ng mga iso, ang beautification, nasa atong sunod. Praise the Lord. Ang atong ginuumian din. I came that you may have life. Yan isa niyo, according to John chapter 10, I came that you may have life and have it abundantly. Yes, we are believers. Through our believing, we believe in the Lord. We only have life in our spirit, but it's not abundant. Ang lima ka mga buwang na sila yung magparahan. Roman 8:10 lang, oh, we have life in our spirit, but how about your mind? Ang trabaho sa pulong sa Diyos to sanctify us, to get rid of the spots and wrinkles, to present us pure virgin to Christ. Daghan kayong kulot, daghan kayong mga puntik-puntik sa atong kalag, nakuhaon sa Diyos, ang makapakuha ani ang pulong na Diyos. According to Romans 8:3-6, kinunin. Pasugdo na ito, ang beautification, pasugdo na ito kining, kasi tawag ka sa akin na magpagawa pa. Make up pa. O, give ka sa itong Espiritu. O sige ko din for the mind, praise the Lord, set on the flesh is death. Kung imong hula-hula, ipatungong sa ulod, kamatayon. Kung may maayong nga nasa ulod, ang nasa ulod sama. Kung imong hula-hula, itungong sa ulod, kamatayon. Pero imong hula-hula, ipatungong sa Espiritu, praise the Lord, life. Yan ang sugod. Nanagbilay. Yes. Ngayon si Pablo, I have the mind of Christ. Ang iyang hula-hula, nasi hula-hula ni Kristo, nasutulan ni Kristo. Mauna ang beautification. Salamat sa Ginoo Panginoon. We need the constant dispensing of our Lord. Diyon siya sa Juan, Kapitulo 6, Versículo 3, that the word that I have spoken to you, sige ko din that the word that I have spoken to you, they are spirit and life. There's no other way safe. Balik ko sa Emma. Ako lang ipakita na ko ninyo nga, taas kayong panahon hanto sa pagbalik sa Ginoo. Taas mo din ba? Ito mo ni Isaac o Rebecca? Si Isaac Rebecca no? Si Isaac mo ni anak nga nabuhi sa grasya, enjoy the grace. Isaac papakita sa asawa, why problema kaya mangita sa asawa ang iyang amahan? Why problema? Kasi ang kinabuhi ani ni Isaac, dito na siya nabuhi sa tent, dito sa balon sa Berlahay Roy, ano na siya nagpahimulos? Why problema? Enjoy rin siya. Ikan sa iya pagkabata, sige lang kaon, hanggang natikulang kaon lang yapon. Di sa kapakita ng asawa, why problema? Kaya nga naman, isa yung isubo. Again, yung isubo ni Abraham. Si Lazar. Si Lazar. Pagpangita ng asawa, ano siya? Ato sa kong parinti, ato kalaban. Pagdalaw na pulo ka kamilyo, pulo sa tanang kanato. Puti na tuwa. Ang mga asawa karon di basta-basta, huwag kayo na pulo ang kamilyo nga dinipulos ka nato, kapag-asawa. Ato siya dito. Eliezer represent the Spirit. Praise the Lord. Di pag-asawa ka. Bisang bata ka kita ni Kristo, ako ni si Raquel. Raquel na? Si Rebecca. Ano na, si Raquel. Ano ba ito? Si Isaac, si Rebecca.
Si Rebecca mamang kita ni isa. Ang gidala siya ang nagdanin niya. Katulad man si Elisa dala o kinibitaw. Kadato na pulo kakamilyo na pulo kadato. Sa kang amo dito tuwa. Na-attract siya. Itagaan siya singsing sa ilong, pulawan. Daiyahan na mahal, itagaan mga kadato kanan. Nabikuyong siya. Wawa sa kaila. Nakamo karon. Nakita mo Kristo. Nakuyog-kuyog pa lagi mo. Iyon dito sa unang Pedro. Bisag wa kay kakita apan hingong panabot. Praise the Lord. Muna ka sinibig ka. Wala problema naman iso. Wala problema sa problema. Padulong naman kang mutag mo sa Ginoo. Hinay kayo ang kamilyo. Pero kita kayo ang kamilyo. Saya kini mga matuto, malingaw sa isip ko, hindi kayo na. Pero sinibig ka, wala. Kaya naman, dato kayo kung nasa ulong, pamanulong. Praise on. The Holy Spirit is within us. Praise the Lord. The bountiful supply of the Holy Spirit nagsangkap na ito dito. In spite sa atong kahimtang, kung sa what predicament we are in, what environment we are in, the Spirit is so rich. The bountiful supply of Jesus Christ. The Spirit of Jesus Christ. Ang iyang kadato, grabe kayo dito. Ang iyang kadato, mauni makausman. Mauni ang sangkap na to na magwapa ta sa Diyos. Wala na. May nong-nong ko ba? Usahay ba? Ato Ginoo, grabe kayo nun. Hindi na ito makita. Ako makatestify ko ba nga? Ginoo. Alam ko ba nga? Ako sa kanang-kanalang, ako ng testimony ba? Kanang sa material bitaw nga pagkinanglan. Anak ko yung kiset ka kana. Kana. Good na. Di, ang pandi na ko kaya. Schedule na ko. Di na ko mabalaka kay nga yung figure ni butang na kanang step muhatag siya. Wala na ka. Pagkakad, wala na ka. Ang deadline ka na. Pagtawag ni mo, wala man tanan ko. Jesus. Wala tanan. Wala pupod. Kaya karoon ang mayroon. Kusay mo ato ni mo. Oh, Lord Jesus. Usahay mo saling ka sa tao. Ako pagsaling sa tao, hindi na punta mo saling sa Diyos. Kaya, okay ra, thanks. Pero ang Diyos, bungkal mo na. Aron pahinumduman ta, na siya ra yun ang source sa tanan. Don't rely on your strength. Don't rely on your capability. Ang Ginoo gi-arrange niya tanan. Aron makaambo ta, ang Diyos ra yun ang source. Bisag wala na to siya makita, ato siya hindi. Ganun man. Sa diyan na ano na, deadline na, tingala ko, dahil nanawag. Dahil engineer na. Oh Lord Jesus. Ang Ginoo na sin panahon. Kasi giadlaw na kaong utang mo sa mga panginakuan. Matag! Kasi natiyan nato is a loving story, love story sa Diyos. Muna nga, grabe ko na Ginoo mo ito. Siya karon ang Espiritu nga nasa tungsunod. Muna nga, beautification, padayon hangtod karon. Una, read the word. Ikaduha, call upon the name of the Lord. Kung tawag ka sa ngalan dito, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Sige na tawag. Upasa ka sa pulong, hinahinay, hugasan. Sanctify here with the water, washing out of the water in the world. Ang tubig na nasa pulong, pwede hinahinay, putanggal sa kulong isa. Para inibalik sa Diyos, andam na ta, iyan pagkatawag.
Daka man eh. Magpagwapa ka, and then ang imong business. Business sa kasal. Kaya business sa kasal, binuldahan eh. Kaya siya tawag ka ng binuldahan ka lang. Ha? Ka embroidered clothing. Grabe na gini, kusak-kusak sa nakong. Ang akong kasinatian, mga igsoon. Kini akong kasinatian, mo na hinihinay, tusok-tusok na to. Mga problema na to, hindi na problema kaya naman. Mo na ipag-embroider sa Diyos, ang damo ng akong sinila sa kasal. Hindi lang maturity, but also your righteousness. Inumdum ko sa, ang kita ko gini, kustis. Tama, nakabisita ko galing balay sa Suba na daghan kay sa kustis, kabayo. Labi as kabayo, labi kay tan-aon siya. Grabe kay kalindot kay ang kustis. Yun na po nung kahintang. Hindi, tagpo na to sa Diyos, isang wow. Pinurdahan. Pero wag ka kabalo. Kung imo ng balihon, puti ka naras, uyok. Kalawa na ka ng kustis. Grabe ka na nga mahilong, wag ka sabot. Usaya itong kinabuhi ko na sa Ginoo. Nagkisuhanon mo sa mong hinong kalisod. Munti mga drago, tinganuan, masing, ginisahin na natin. Masalamat sa Ginoo mga isol, hindi ka may butang. Kaya ito isol, iya po ng istorya, iya po ng story. Sa bata ko sa nato, ang Ginoo, praise the Lord, atong para sa uno. Muna kita nga mamagtutuo, ihari, hindi na ito kalimtan na iso nga ang pagbalik sa Ginoo. I-presenta ta nga mahimong pangasawunon sa Diyos. Mingon sa din Jehovah. Sa dihan gikuha si Adan di pakatulog. Sa pagtulong niya, o sige buhat, gikuha ang busok. Ihimo mo sa man. Babae. Ang babae wala puhata, wala i-create. O sige ito, kung basahin mo sa versikulo nila, Jehovah God built the reed. Iyan gitukod. Meaning, kitang magpapagtuto, our beautification is kind of building. Si iba ni gawas, itukod, ingon nga iba. Ang iglesia usap itukod, ingon nga, pangasawa sa Diyos. Anong ingon may palilin from Genesis chapter 1 and 2 is an organic architectural plan. Uy, organic architectural plan na ini. Blueprint na ini sa umabot. Pumabasa ka sa Genesis, ano pasawa na yan? Pumabasa ka sa Genesis, chapter 1 and 2, blueprint kini sa organic architectural plan sa Diyos. Mo ang sintrong hunahuna sa Diyos, kung nag-control, controlling principle of interpreting and understanding of the Holy Spirit. Grabe kayo. Verse chapter 1, chapter 2 sa Genesis, si iba gipukod, mo na siya ang blueprint sa kalabot. Basa ka sa Diyos, hindi na ito iso din eh. Ako na basama ito, okay? In Genesis 1 and 2 are like the blueprint in the beginning of the manual of the building instruction. In Genesis 1 and 2 ay manual instruction, the manual of building instruction din siya. Genesis 1 and 2. Revelation 21 of 22 sa katapusan ang Kamang Jerusalem, sige yun din, are like photo of the finished structure inserted at the end of the manual. Ang Revelation 21 and 22 ang New Jerusalem, ngunit ito ang picture na nahuman na, finished product.
First, we look the blueprint. Una, punta na tas blueprint. Then, we read the building instruction. At basahan ang building instruction. And go to work. Muna sa itong pag-alaga sa Ginoo, dili base aning manuala. Katulong ta sa pag-alaga sa Ginoo. First, we need to see the blueprint. Basahan na ito ang manual and then start to work. And then, finally, at the end, we attain the finished structure. Similar in every detail to the photo na manual. Ang Genesis 1 and 2, blueprint to. Kung abot ka dito sa finished product, kung basahon mong blueprint, tanang instruction na dito. Kung wag ka bumasi ali, dili na mo abot ang bagong Jerusalem. Kung sa'y na dito sa Genesis 1, una, taka sa ulo. Iyon nili. Ano na yung upat? There are 4 corresponding items seen in both beginning. Sa sinungtan, ano na yung upat kabutan na makita sa Genesis 1 and 2? Una, taka sa ulo. Ikaduha, kahoy sa kinabuhi. Ikatulo, flowing river. Ikaupat, 3 precious materials. Muna ang upat. Muna ang mga items na makita ni dito sa New Jerusalem. Pangasauron mata. Dili ta mahimong pangasauron. Una, we can only be a bride. Una, we must be deeply impressed that we are vessel made with a spirit. Kaya ma-impress ta kita di ay sudanan nga ano may espiritu. Only our spirit can receive God. Kung yung sunod. Diba si Adan, pagkuhat niya, hindi mo siyang sudanan sa Diyos? Pero wala siya nasudan ng Diyos. Kung nagkiling muna, pagkasaunon, you have the Spirit. And then, we must learn how to exercise our spirit continually to contact and receive God. Kaya lang, mapalayo nun. Non-stop utani. Kung nga ito kahintang karoon ka vessel, we have the Spirit to receive God. And then, yung sa pangingin next, we must realize that God in Christ, by the Spirit, is the tree of life. Ano yung sa tiso, pagkuhat sa tao, iputan niya sa atubangan sa tanaman, sa kahoy sa kinabuhi, para dapat sa Diyos. To contact God, we need to use our spirit. Na ang Diyos karon, na kang Kristo, ingon na espiritu, na kahoy sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo mga, muna niyan, ano makaabot na sa New Jerusalem? First, we have the Spirit, God as the tree of life, and then the more we eat, ano sa inyo yun? As we enjoy Christ in such a way, we will have the flowing of the living water. The more you eat the Lord as a tree of life, hinahinay siya buagay, ingon nga, subak sa kinabuhi. Kaya ito upat na kumutang no? Bride, sunod, tree of life, sunod, river, and then, tulong na materialis. As we enjoy Christ in such a way, we will have the flowing of the living water within us, and by this flowing, tinagin ni pag-agay, we will be transformed from clay into precious material. Building ni may isawan. Dili ni babae nga ganang babae, building. Meaning, ang Ginoo pagkuhan nga og kusog niya iyang gitukod. Kita man kuto gitukod ko ta. Wala na gi-create si iba gitukod. For us to become the bride of Christ, we need to be built. First, we need to have our spirit. And then we receive God as a tree of life. The more we enjoy God as a tree of life, mahimo kini sapa. The more kini mo agi kini sapa, mahimo tang mga precious material. Pag-abot sa Revelation, natukod na ingon nga, bag-ong Jerusalem. Kini siya may mo ni siya ang proseso sa beautification. Kaya hindi ko din Then, as a transformed materials, we will be built up with others.
Kini ang problema karon. Nakapahimulos na ta sa Ginoo ngayong kawit sa kinabuhi. The more we enjoy the Lord as the river of life, nahimo na tang mga building materials nga tukod sa usap-usap. Kay Iglesia na problema, kay isot matukod. Kay lapok man. Wala pa may transformation. Wala na kay problema, dahil tinggi-tinggi. Weak ang foundation kaya naman. Isot magkabagtungkod ng kining lapok. Now sabihin yun niya, we must learn to be related with others. Kaya masayod ka nga malambigit sa upan. Nag-iayara matagaw ako. Bahala tayo sola, mamatay to eh. Huwag kagiro ito kiya. Hindi. Kung yan kung mayroon, we must learn to be related with others and very dependent. Dependent. Di ko mabuhi kung si Barnuyong. Si Barnuyong di gawin kung wala ko. Yun na ba ang mga magtupo? We cannot be bribed if we wala ka. We must learn to be related with others and very dependent. Dili independent. Kung na mga magtutuo, sana nyo na ka-entity. Wala iya-iya, wala awaho. Usay kang bati sa wala atong pagbati. Muli ang lawas ni Kristo. First, we have the Spirit. Then Christ as a tree of life, we need to receive Him. Then the more we enjoy the tree of life, the more the flowing river, the flowing river, the galing materials na mahimutang transform materials, mahimutang precious stones. Pero ito ko na di balayan. Pero mahimutang precious stones, we need to be related to others. We need to be connected with one another. Muna ang iglesia iyon na lawas. Kung ang magtutuan ng lapita, mag-iya-iya-aw-aho, na, uyara ba kayo? Ako tindi at una, sa iglesia, walay amigo-amigo. Tanan, insuro. Naamay na sa iglesia na yun. Ito, paniyan sila, ito, nakita, mga grupo, panalo ko sila, tapos-tapos. Ang ginuli, malipay. Why? Because there's no relatedness. As a transformed usually, we must learn to be related with others and very dependent. Nabalik. Muna ang tinutugay pag ibubalik. And then, finally, such a building will be the bride on this earth. Kining pagtupura na imong taga sa ulo din ninyo pa. Kung di matay, isang tuon, ipanganak ka tatabag-usap, na-transform na, kung di ka related with one another, there will be no bride on this earth. Mula pa na sa ulo. Lalo kaya kagubo. Pagkabahin kaya naman, there's no relatedness. We should be dependent with one another. Finally, such building will be the bride of this earth, the bride which will satisfy Christ. Kung ang iglesia yun namin, matagpaw ko si Kristo nito. Salamat sa ginawa ito. Ako magtutuo naman ta. Bungkat ni pag-uugin, isahin ni Padre. Yes, there are bride, nandun ang tree of life, nakikinig river of life, nakikinig transform materials. Pagamo sa New Jerusalem, kini, structure, final, usay na sa blueprint, na nanay na tukod ng bagong Jerusalem. Usa ka nindot mo yung pag-iyon sa revelation, ang bagong Jerusalem, di ka naon, ingon nga pangasawunon. Ang iglesia niya ay may suon, pangasawunon. Salamat sa Ginoo, kini ako lang hindi kuan bugat ni siya. Usay ka tima na tungod balat, labay ra man nato. Di na to pagtagal ba nga. Bugat kay ni.
There will be no pride on earth if there's no relatedness among the brothers and sisters. Kasi yan yung we must learn to be related with others and very dependent. Very dependent rin. Kanunalig ka mo salib niya. Siya mo salib mo. Dahil man, masih manangot na ko eh. Di isang mo dikit-dikit maligis na pala. Gini. Mahimo lang ni. Ang atong pagkausa sa igsoon, if we enjoy the tree of life more. The more we enjoy the tree of life, there's a flowing of the river of life. And then the river of life will bring minerals, transform nimo, kinahinay, pagpupunta sa usap-usap. At such time, na adunay relatedness among the brothers and sisters, there will be a real pride on this earth. Wala na gilay. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ignaot ko nga, kung ato ning makita, maghigumbag kita sa mga kaigsuon. Praise the Lord. Sukat karon. Kada isuna ang higugma kay nga naman, buabot ang panahon. Pag namol nga matransforma ka, matukod na yun kaniya ba ito. Mao ni ang ipangita nga mo satisfy sa Diyos. Praise the Lord.